ng mga taong hindi na umabot sa mga gabing ito, sa mga araw na ito, sapagkat may mga tao na dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sapagkat sinabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala at sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipaglabalikan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, doon sa suratul Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sa mga katotohanan, ang mga tao na pilit nilang iniiwasan, tinatakbuhan, nilalayuan ang kamatayan, ito'y kanilang makakaharap. Sapagkat tunay nga na mula nung tayo nasa sinapupunan hanggang sa ngayon ay palapit na palapit tayo sa kamatayan. At marami mga tao na hindi sila pwedeng magmayabang sapagkat may mga nasa sinapupunan na di na dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Hindi rin pwede magkaroon ng kibir o kayabangan ang isang matanda na sapagkat maraming matanda na bilang na ang kanyang araw. Ibig sabihin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ang Allah ang siyang namamahala, nag-aangkin sa atin, sa kanya tayo ay makakatikim ng kamatayan. Sa kanya tayo ay magbabalik. Ibig sabihin, makakatikim tayo ng kamatayan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo, ang Allah, kapatid, ang Allah ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin, at ang Allah ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Napapansin mo, nung tayo ay nasa ibang sikta, relihiyong denominasyon, ang tawag sa Allah, sa Diyos ay Ama. Iyon po ay karumalduman na pagtawag sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakabawain, ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon. Hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwedeng tawaging Ama. Kaya nga biniro ko nga yung isang ating kababayan, bakit mo tinatawag ang Diyos na Ama? Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos at siya ang iyong Ama, ano nga palang pangalan ng Ama? Wala siyang ibinigkas sa atin kung anong pangalan ng Ama. Sapagkat tunay nga na hindi siya pwedeng tawaging Ama. Ang Ama, kayo, katulad mo, katulad ko, nagkaasawa. Nagkaasawa ka nga pero wala kang anak, hindi ka rin pwedeng tawaging Ama. So pag nagkaroon ka ng anak, yun ang tatawag sa iyo ng Ama. So ang Diyos, ang Panginoon Allah, ay hindi katulad o kawangi sa kanyang mga nilikha sa atin. Ang pagtawag ng Ama, yung mga nilikha lamang ang tatawaging Ama. Halimbawa, itong mga hayop na ito, aso, yung ang ama nila, yung baboy, di ba? Tao. Ang ama nila, yung naggumalaw sa kanilang ina. Ano po? So ngayon naman, nais ko ibahagi sa iyo na kung may naririnig kang iba't ibang sikta, relihiyon o denominasyon, totoo pa yun. Totoo po yan. Sapagkat iyan ay mga nilikha na kinatinatawag na kathang man-made, gawa-gawa lamang ng tao na relihiyon o sikta. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin ng Allah at ibinigay sa atin ang perpekto at aprobadong relihiyon para sa atin, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ang Islam po, ito lamang po ang aprobado at perpektong na relihiyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ano naman yung ating mga narinig na mga iba't ibang sikta, relihiyon? Sabi ko kanina, ito ay man-made. At sinabi ng Allah bilang warning sa kanila, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the loser. Sino mang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, siya ay kabilang sa mga talunan at siya ay nawalan. Ibig sabihin, kapatid, hindi sila magtatagumpay sapagkat hindi ito ang relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan na ginagawa nila, kundi ito ay Islam lamang po. Ang Islam po, ito lamang po ang relihiyon ng mga propeta.
mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah. Si Propeta Muhammad naman, naririnig mo naman dito sa ating kapatid ng mga Muslim. Si Propeta Muhammad, kung may naunang mga propeta si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Diyos ng Allah. Ibig sabihin, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang iba bang relihiyon o disipulo na susunod pa. Siya ang huling propeta. Kung narinig mo naman ang salita ng Diyos na Quran, ito po yung binibigkas ko sa iyo kanina, na Arabic. Ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun." This is the book, the Quran, whereof there is no doubt. A guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ito ang salita ng Diyos ng Allah, ang pinakamainam na salita, na dito natin malalaman sa mga taong nais magkaroon ng matuwid, marangal na pamumuhay. Ano po? At ang pinakamainam naman na patnubay ay ang hadith, yung salita at gawa ni Propeta Muhammad. Kaya dun sa pagsamba na nakikita mo sa ating kapatid, yun po ay pamamaraan ng Propeta Muhammad. Yung tumatayo, lumuluhod at nagpapatira pa. At yan ang yan ang pagsamba ng mga propeta. Hindi sila sumasayaw, hindi sila pumapalakpak, lalong hindi sila pwedeng gumamit ng mga gitara o tambol para magdisko, sapagkat hindi yan ay pamamaraan, hindi yan ang legal wish of the prophet. Ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga nasa hadith. Ano po? Ngayon, nakita mo naman na marami nang nauna sa atin na pumanaw. Paano ba natin makakamtan ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Sapagkat marami ng mga nauna sa atin. Sino ang susunod na mamamatay? Papanaw na dadamitan ng ataol o kaya naman sila ay mamamatay. Sino ang susunod? Yung mga nabubuhay, tayo. Pero ito ay ghaib. Inilihim ng Allah kung kailan. Walang makakaalam kung sino man kung saan ka mamamatay, anong man ang kikitain natin sa mga susunod na araw, o saan tayo lugar mamamatay, anong oras tayo mamamatay, anong klaseng kamatayan tayo mamamatay, hindi natin alam. Kaya ito ang mga araw na pinahintulot tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na bago tayo maghiwalay, ay naibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Naibahagi ko sa iyo na ang tunay na dapat sambahin ay ang Allah. Nais kong malaman mo na mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illallah. Iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. Yun ang sinasabi ni Jesucristo. Sabi nga sa Biblia, si Jesucristo nagsabi, "Ako ay nagmula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo." Ibig sabihin, hindi Diyos si Jesus. Sinugo, propeta siya. Siya ay mula sa Diyos. Kaya ang sino man na sumusunod kay Kristo, na sambahin natin ang nag-iisang Diyos, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Opo. So ngayon, simple lang ang gagawin natin. Ay para maging kapanalig natin si Jesucristo, Birhen Maria, lahat ng mga propeta, lahat ng mga tao dito sa mundo, para maging kapanalig natin sila, at higit pa roon, maging panauhin tayo sa paraiso, ay gawin natin ang ginawa nila. Sabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano po? Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayan kita. Pag sinabi mo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso at ikaw ay inabutan ng kamatayan, makakaasa ka sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Sinabi ng Allah, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino bang naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa ka ng maraming kabutihan, ang isang kabutihan na pinakamainam, pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At kapag ikaw ay sumaksi maliban sa Allah, pag dumating sa atin ang kamatayan, makakaasa ka sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Kaya ganyan lang ang kanang kamay. Sabihin mo, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw ay kapanalig na ng mga propeta at ikaw naman ay kapatid natin sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.